Ito po, last 20 minutes po kay Brother Eli Soriano po. Pakinggan po natin. Moderator, unang-una, yung sagot niya, kaya daw hindi naging sakdal yung binata kasi hindi sumunod. Ang lalaking ito'y hindi naging sakdal dahil hindi sumunod sa utos. Sabi ko naman, kung mabasa ko na sumunod siya, pero sa kabila ng pagsunod niya, hindi siya naging sakdal. Tatanggapin niya ba? Mali siya. Ayaw niya lang namang umamin Pero nakasulat ang sabi ng binata sa 19:20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito, ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sumagot ngayon sa Panginoong Hesus, kung ibig mo maging sakdal, ipagbili mo yung tinatangkilik mo. Ibigay mo sa dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pumarito ka. Sumunod ka sa akin. So, ang pagiging sakdal nasa pagsunod kay Kristo. Hindi nasa pagsunod kay Moises. Kaya yung interpretasyon niya na yun daw kautusan ni Moises, lahat ng kautusan sa matandang tipan, nananatili pa, mali. Mali. Kasi kung ikasasakdal yun, dahil nananatili pa, abay, lalabas na yung binata ay nagsisinungaling. At ang Panginoon Kristo lalabas nagsisinungaling. Kasi ikasasakdal pala lahat ng utos ni Moises. Tinanong ko sa kanya lahat ba ng utos na yun, umiiral pa, ikasasakdal ba? Sabi niya, pag sinunod, sinunod ng binata, pero hindi naging sakdal. Kasi may kulang pa siya. Sumunod siya kay Kristo kasi magiging sakdal siya sa pagsunod niya kay Kristo. Kasi ang sabi nga ng mga apostol sa 13:39 ng Gawa, ganito, balikan natin. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, di ka magiging sakdal sa kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano. Nagpapatunay lang na yung mga kautusan ni Moises, hindi na yun ang in effect. Hindi na yun ang in effect sa panahong Kristiyano. Sabi ni Pablo sa 31 ng Roma, niwawalan ba nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ng kautusan. Aling kautusan ang pinagtitibay natin? Nag-umpisa yan sa 27, diyan sa Kapitulo 3 ng Roma. Dalawa ang klase ng kautusan. Kautusan ng gawa at kautusan ng pananampalataya. Yung kautusan ni Moises, kautusan yun ng mga gawa. Gagawin mo yun, kaya sumasampalataya ka, kaya hindi. Kailangan mong gawin dahil papatayin ka pag hindi ka gumawa. Pag hindi ka nangilin ng Sabat, sumasampalataya ka man o hindi, pag hindi ka nangilin, papatayin ka. Samantalang, ang pananampalataya kay Kristo, ang kautusan ng pananampalataya. Kaya mo ginagawa dahil sa pananampalataya, hindi para ipakitan tao. Doon sa panahon ni Moises, kahit hindi sumasampalataya, sumusunod doon sa utos ni Moises. Kasi papatayin sila pag hindi sila sumunod Kaya yun ang kautusan ng mga gawa. Itong si kapatid na Elmer, mix up ito. Pag nabasa niya ang kautusan, lagi niyang iniisip, kautusan ni Moises. Yung bang salitang kautusan dyan, ang laging mong nasa isip, yan nga yung kautusan sa panahon ni Moises at saka yung mga nasa lumang tipan. Yan nga ho. Mali ka dyan, kapatid. Magbago ka ng pag-iisip. Nanghihinayang ako sa kaluluwang maililigaw mo. Pakinggan mo ang 9:20 ng unang Korinto. Sabi ni Pablo, at sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Nakita mo, liwaliwanag sinasabi ni Pablo Sabi niya,
Sa mga Hudyo, nag-ari akong tulad sa Hudyo para mahikayat ko yung mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ng alin? Kautusan ng mga Hudyo. Doon sa nasa ilalim ng kautusan na yon, nag-ari akong gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Nino? Nung mga Hudyo. Yung kautusan ni Moises, wala daw siya ron. Upang mahikayat ko ang nasa ilalim ng kautusan. Tapos sabi niya sa 21, sa mga walang kautusan, tulad sa walang kautusan. Bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So magkaiba pala yung kautusan na sabi niya, wala ako sa ilalim nun. Pero meron siyang kautusan, sinasabing, nasa ilalim ako nun. Ayon. Alin yung kautusan na ipinakikilala at nagpapailalim si Pablo ron? Yun yung kautusan ni Kristo. Alin naman yung kautusan na wala sa ilalim nun si Pablo? Yung kautusan ng mga Hudyo, yun nga yung kautusan ni Moises. Bakit? Si Pablo kasi maliwanag ang kaisipan, mga kapatid. Bakit maliwanag ang kaisipan ni Pablo? Kasi po, alam niya na hindi lahat ng kautusan pare-pareho. Ayon. Iba yung kautusan ni Moises, iba yung kautusan ni Kristo. Ang sabi ng maliwanag na kaisipan ni Pablo, 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Nako, yung palang kautusan ni Moises, sa panahon ng mga apostol, hindi ka naaariing ganap doon, kapatid. Sa pamamagitan lang ng kautusan ni Kristo, tayo aariing ganap ngayon. Kaya tinan mo nga yung panahon ni Kristo, may lumapit na binata, sinunod ko na lahat yan. Para ka maging sakdal, sumunod ka sa akin. Bakit? May ibang utos si Kristo sa Kristiyano. Papakita ko sa iyo pagkakaiba, kapatid. Sabi dun sa nakasulat sa 2 tapyas na bato, basahin natin yung nasa Exodo 20, Kapitulo 20 at versikulo 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan ang isa sa 10 utos. Honor thy father and thy mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yun ang panahon ni Moises. Sa panahon ni Kristo, ano naman ang utos? Sa 1 Pedro 2:17, basa. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Nakita mo na, kapatid, wala lang liwaliwanag, malaki pagkakaiba. Sa panahon ni Moises, igalang mo tatay mo at nanay mo. Panahon ni Kristo, igalang nyo lahat ng tao. Pati tatay mo, pati nanay mo, pati tiyuhin mo, pati anak mo, igagalang mo. Iba ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moises. Iba ang kautusan ni Kristo kaysa kautusan ni Moises. Ano ang kautusan ni Moises? Huwag kang kakain ng baboy. Ano ang sabi ni Kristo? Basahin natin sa 1 Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ayan, pati pala baboy, mabuti rin Lahat ng nilalang ng Diyos mabuti. Bawat nilalang ng Diyos mabuti kung tinatanggap nating may pagpapasalamat. Ba't ka ganon? Hindi ba bawal sa Israel ang baboy? Ba't sa panahon ni Kristo bawat na nilalang ng Diyos mabuti? Kasi pinaliwanag ni Pablo yan. Maliwanag ang utak ni Pablo. 9 Gs ng Ebreo. Pakibasa. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yung palang mga palatuntunan sa pagkain, sa mga inumin at sari-saring paglilinis, yung pala palatuntunang ukol sa laman, ukol sa flesh,
ukol sa pagkataon labas. Iniatang yon hanggang sa panahon ng pagbabago. Pakibasa mo nga kapatid na Fred kung ano ang tema namin. Ito po ang pinirmahang tema. Sabi ni Mr. Elmer Albuera, patutunayan ko ng grupong Riaim na ang kautusan ng Diyos sa lumang tipan ay utos pa rin hanggang sa bagong tipan na hindi nagbabago. Anong tema? Sabi niya hindi nagbabago. Ano ang sabi ng Biblia? Yung mga kautusan at mga palatuntunan tungkol sa pagkain at sa pag-inom at sari-saring paglilinis, gaya nung paghahandog ng mga tupa, gaya nung paghahandog ng mga kambing ukol sa kasalanan, paglilinis ng kasalanan. Sabi ni Pablo, yon palatuntunan lamang na ukol sa laman. Iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Alin ang panahon ng pagbabago? Ang panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang kapalit na saserdote ni Moises. 3:1 ng Ebreo. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. May pagkakaiba. Si Jesus ang kapalit, si Moises ang pinalitan. Inari siyang may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. May pagbabago ba, mga kapatid? Meron. Sabi sa panahon ni Moises, igagalang mo yung ama't ina sa 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas na bato. Sabi naman ni Pedro sa Bagong Tipan, igalang nyo ang lahat ng tao. Ang laki ng pagbabago. Dati tatay at nanay, ngayon lahat ng tao na eh. Tapos eto pa, 5 ng Mateo, ganito ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. May pagbabago ba, mga kapatid? Meron. Nung araw, kahit lingkisin mo na lingkisin yung babae sa tingin, wala kang kasalanan sa batas ni Moises. Pero sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, narinig nyo sinabi nung araw. Sino nagsabi? Narinig nyo sinabi, huwag ka mangangalunya. Sino nagsabi? Si Moises. Pero, sinasabi ko, si Kristo na, sa inyo, ang tumingin sa babae, taglay sa puso, masamang hangad, nagkakasala ng pangangalunya. Magkaiba po ba o hindi? Kay Kristo, tingin pa lang, bawal na eh. May pagbabago po. Isa pa, basahin natin ng 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ay nako, nung panahon ni Moises walang bawal na magsabing ulul ka eh. Walang bawal magsabing raka ka sa panahon ni Moises eh. Basta noon, huwag kang papatay. Pero kay Kristo, magsabi ka pa lang sa kapatid mo, magalit ka pa lang, magkaroon ka pa lang ng masamang kalooban, sabihin mo palang raka, walang kwenta ang kapatid mo, o kaya sabihin mo walang ulul siya, mapapasapanganib ka na sa kahatulan. Dito ay pinakikitang maliwanag ni Kristo ang pagkakaiba ng bagong tipan sa lumang tipan. Kaya tama si Pablo nung sabihin niya sa 8:13 ng Ebreo ang ganito. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una,
Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Bakit sinabing luma yung una? Kasi nagkaroon ng bago. Sabi naman niya kanina, yan kang bagong tipan 2,000 years ago yan De luma na rin yan. Maling interpretasyon. Ang nagpapapaging luma pagka meron ng bago. Pero hanggang wala pang bago, hindi pa pwedeng sabihin luma. Kaya nga naging luma yung una dahil nagkaroon na ng bago. At yung bago, yun nga yung batas ni Kristo. Yan ang dapat nating makita, mga kapatid. Kaya lang, si kapatid na Elmer mix up. Basta nakabasa ng kautusan, pinapakahulugan niya na agad. Sabi niya kanina, inamin niya, yun na nga yung kautusan ng matandang tipan, kautusan ni Moises. Pag nakabasa siya ng salitang kautusan, automatic na sa kanyang isip, nakaprogram na yun kautusan ni Moises, kautusan ng unang tipan. Hindi ganon, kapatid. Yung bang salitang kautusan dyan, ang laging mong nasa isip, yan nga yung kautusan sa panahon ni Moises at saka yung mga nasa lumang tipan. Yan nga ho. Maraming kautusan sa Biblia. Ang katunayan, may mga tipan ang Diyos ng una na hindi na ngayon. Bagaman sinabi ng Diyos, hindi ko sisiraan ang aking tipan. Totoo yun. Yung tipan kay Abraham, hindi niya sinira. Talagang may tipan ng pagtutuli. Pero kay Abraham yun, hindi naman sa lahat ng tao yun. Sa lahi lang ni Israel, magtutuli sila sa lahi ni Israel. Kung ikaw naman hintil, kaya yung mga hintil nga hindi tuli si Tito, tinan mo, hindi naman siya tuli. Bakit? Hintil kasi siya tatay niya Grego Hindi siya pinatuli ng tatay niya. Pero hindi siya pinatay. Kahit nalabag sa kautusan ni Moises yung kanyang kalagayan. Kasi sa kautusan ni Moises, kailangan matuli ka. Hindi ka maliligtas pag hindi ka nagpatuli. Pero pagdating sa panahon ni Kristo, wala nang kabuluhan ng pagtutuli, wala na rin kabuluhan ng hindi pagtutuli, kundi ang pananampalataya. Yan ang sinasabi ni Pablo, kapatid. Sana buksan mo isip mo, kapatid na Elmer. Basahin mo assignment ko sa'yo. 9:20 hanggang 21 ng unang Korinto. 1 Corinthians 9:20 to 21. Sabi ni Pablo, wala ako sa ilalim ng kautusan. Tapos, sabi naman niya sa 21, hindi ako walang kautusan, kundi nasa ilalim ako ng kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, nagsasalita siya ukol sa dalawang kautusan. Yung isang kautusan, wala siya sa ilalim nun. Pero nasa ilalim siya ng kautusan ni Kristo. Alin yun? Yun yung sinabi niya sa gawa. Wala siya sa ilalim ng kautusan ni Moises kasi hindi na aariing ganap ang tao sa ilalim ng kautusan ni Moises. Aariin tayong ganap sa kautusan ni Kristo. 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayan, kapatid. Huwag ka ma-mix up, kapatid na Elmer. Naaawa ako sa naaakay mo, no? Hindi pag nakabasa ka ng kautusan, iisa ang kahulugan. May kautusan ni Moises, yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. May kautusan ni Kristo. At yung kautusan na yon, isinusulat ng Diyos sa puso ng tao yon. Yun ang kautusan ng pag-ibig. Yun ang kautusan ng pananampalataya. Yun yung lahat ng itinuro ni Kristo. Basahin natin ang Mateo ngayon, 28:20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan, merong kautusan si Kristo. Yun ang ipinagbili niya sa mga apostol. Gumawa kayo ng alagad, bautismuhan nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo, at ituro nyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko. Si Kristo na ang may kautusan. Siya na ang lehislador ngayon. Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ano ba yung bagong tipan? Sabi ni Pablo, isang tipang lalong mabuti.
at kung saan inilagda ang lalong mabubuting pangako. 8:6 ng Ebreo. Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ba't sinasabing lalong magaling yung tipan kay Kristo? Kasi merong ibang tipan na hindi na masyadong magaling. Lalong magaling yung kay Kristo kaysa kay Moises. Bakit? Balik tayo sa Ebreo 3:3. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhasay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Ayan, mas mataas si Kristo kaysa kay Moises. Ang tipan ni Moises, mas magaling yung tipan ni Kristo. Yan ang maliwanag sa Biblia, kapatid. Sana naunawaan ng mga inaakay mo. Basta po. Ano na po tayo sa 15 minutes examination kay Pastor Elmer Albuera.